Sa nangyaring ang laban ng Barangay Ginebra sa semifinals Game 2 kung saan muli na namang natalo ang Barangay Ginebra kontra nga dito sa San Miguel Birmen at lumiit na nga ang tsansa ng Barangay Ginebra na makahabol pa sa serye kontra nga dito sa San Miguel Birmen dahil wala pa kang nakakabalik sa 0-2 na pagkatalo at makakahabol pa sa kalaban tapos sila pa ay makakausad sa finals. Himala na nga lang kung magkaganon nga ang mangyayari sa Barangay Ginebra at lalong lalo na masasabi nating sobrang powerhouse talaga ang San Miguel Birmen at complete package nga sila dahil merong mga shooter sa labas at meron pa mga defender sa perimeter at gaya na rin yung mga big man nila sa ilalim na kagaya na lamang nila Benny Boatwright at Judmar Fajardo. Kaya naman hirap na hirap talaga ang Barangay Ginebra na makalaban o makaisa man lang dito nga sa San Miguel Birmen. Kaya nga marami ang nagsasabi na himala na lang talaga kung mananalo pa ang Barangay Ginebra sa lakas ngayon ng lineup ng San Miguel Birmen. At kung import naman ang pag-uusapan, masasabi nga nating binigay naman lahat ni Tony Bishop ang kanyang magagawa upang matulungan ng Barangay Ginebra kontra nga dito sa San Miguel Birmen. Si Tony Bishop nga ay kumamada pa ng 27 points upang matulungan sana ang Barangay Ginebra na makaisa sa San Miguel Birmen. Ngunit hindi nga sapat yon at masasabi nating nahirapan talaga si Tony Bishop. At kahit nga si Coach Tim Cone ay hindi na nga alam ang gagawin kung paanong balasa, paanong strategy ang gagawin niya sa lakas ng lineup ng San Miguel Birmen. Dito pa nga lang kay Benny Boatwright, hindi na nga alam ni Coach Tim Cone kung paano nga ba mapipigilan ang import na ito dahil napakagaling nga. Sinabi pa nga ni Coach Tim Cone na para nga daw itong si Arvin Santos at isa nga daw ito sa death squad ng San Miguel Birmen. Kung mapigilan man ng Barangay Ginebra ang mga local players at gayon na rin itong si Judmar Fajardo, hindi naman nila mapipigilan itong si Benny Boatwright dahil kahit saan mo nga dalhin ito ay pupwede. May tira sa labas, may tira sa loob at kumakamada rin sa perimeter, kaya naman hirap na hirap talaga ang Barangay Ginebra kung paano nga ba tatapatan ang galing ni Benny Boatwright. At idagdag mo pa si Abay Judmar Fajardo na talaga namang matapos nga ma-injury ay nagbabalik na malakas. Isa nga rin ito sa nagpapahirap ngayon sa Barangay Ginebra dahil napakagaling nito sa ilalim. At kahit nga anong gawing effort ni Christian Stan Hardinger upang tapatan itong si Judmar Fajardo ay hindi pa rin sapat iyon at masasabi nating nahirapan talaga itong si Christian Stan Hardinger kay Judmar Fajardo. At sabihin na nating maganda rin ang nilalaro ni Scottie Thompson. Ang problema nga lang ay marami ding pangtapat ang San Miguel Birmen dito kay Scottie Thompson. Kahit nga itong si Jamie Marlonzo na maganda na rin ang tira sa labas o mga 3 points, ang problema naman ay tumutulong din ito sa pagdepensa kay Boatwright, kaya naman kadalasan sa fourth quarter ay pagod na ito. Tapos idagdag mo pa yung mga shooter sa labas kagaya na lamang nila Marcio Lassiter, Don Trollano at itong si Baby Beast na si CJ Perez aka Predator. Talaga naman sila nagpapahirap sa Barangay Ginebra. Kaya naman ang sabi nga ni Coach George Gallant, hindi nga daw death 5 ang nakalaban ng Barangay Ginebra, kundi death 15 dahil lahat daw ay nagko-contribute, kaya naman napakalakas daw ngayon ng San Miguel Birmen. Siguro ang masasabi ko lang ay nasanay lang talaga ang Barangay Ginebra na merong go-to guy na kagaya ni Justin Brownlee na siyang sumasalba sa mga kailangan na laro o mga kailangan na crucial fourth quarter, mga crucial game ng Barangay Ginebra. Masasabi natin iba talaga kapag nandyan ang isang Justin Brownlee na handang mag-step up upang tulungan ng Barangay Ginebra.